Mapagpalang araw po, inyo pong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kasama ko po si Kuya Manny. Manny rin po kayo? Oo, pangalan ko Manny. Tukayo tayo. Manuel. Manuel din ako. Kaya Manuel ako. Ang birthday ko, Manuel at Quezon. Yan. No? August 19. Kaya sa August 19, 65 na ako. Sa August 19, Manuel L. Quezon po yun. Birthday ko po yun. Saan banda na uwi dyan? Doon sa Choco, Dayo? malapit sa Pretil. Alin, namamasahe kayo? Siyempre, kung isa naglalakad, exercise. Ikaw, ilang taon ka na ba na-stroke? Dalawa. Kita mo, ibig sabihin, na-enjoy mo na yung buhay mo. Oo naman. Anong 69 ka, mula pagkabata mo hanggang 69, wala ka naging problema. Wala naman. Nung 69 ka, tsaka ka na-stroke. Hindi naman kasi tayo. Di ba? Ibig sabihin, yung iba, mas mahaga pa na-stroke na. Ang bagay. Samantalang ikaw, na-enjoy mo ng gusto ang buhay. Kaya nga si Chairman, si Guillermo, Oo. na-stroke, di ba? Doktor niyo, no? Kita mo na. Pero siya man, na-enjoy niyang buhay. Mabait ninyo, no? Mabait ninyo. Yan ang alam ko, mabait talaga siya. Kaya nandito tayo para mag-aral tayo ng Biblia at mananalangin tayo pagkatapos. Kuya Manny, ang ganda ng pangalan natin, Manny. Manny is pera. Kanya lang, wala tayong pera. Yun lang. Pero bago tayo magsimula sa ating pag-aaral, magandang bagay na mananalangin tayo sa Diyos, hingin natin ang tulong niya upang siya pumatnubay sa atin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, pangunahan mo po kami sa aming pag-aaral ni Kuya Manny upang sa ganun po, lubos namin pagkinabangan ang iyong turo't aral. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito, tanong ko, nag-almusal ka na? Opo. Yan, maganda yan. Ngayon, dahil nakakain ka na, kakain na naman ulit tayo. Yeah. Pero pagkain na natin, salita ng Diyos. Kasi, ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus ay ganito. Tayong mga tao, Kuya Manny, ang sabi ni Jesus, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang sabi niya, hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. O yan, dalawa yan ha. Ang tao raw, ano sabi ni Jesus? Hindi lang nabubuhay sa pagkain araw-araw, kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw at the same time. Dalawa yung binanggit, pagkain at pagkain pangkaluluwa. Yang tao kasi, Kuya Manny, ay binubuo ng sangkap na dalawa. Ganito ang mababasa sa sulat ni Juan. Ikalawang Juan. Ganito, basahin natin. Ikalawang Juan 1:1. Mula sa matandang pinuno ng iglesia, para kay Gayo na lubos kong minamahal. 2. Mahal kong kaibigan, idinadalain kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay espiritual. Ang dalangin ni Juan sa kanyang kaibigan si Gayo, ng kanyang kaibigan, hindi lang malusog ang kanyang pangangatawan, kundi ang kanyang espiritual na kalagayan. Kaya po ang tao po binubuo ng dalawang sangkap. Physical, yung nakikita ninyo ngayon sa akin, nakikita nyo kay Kuya Manny. Pero meron tayong spiritual. Dahil sa meron tayong spiritual, ang sabi ni Jesus ay ganito. Meron tayong mababasa ang sinasabi ni Jesus ng ganito. 1:63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang salitang sinabi ko sa inyo, Espiritu, at ito nagbibigay buhay.
Ano daw yung nagbibigay buhay? Salita ng Diyos, spiritual. Kaya, ang pinalalakas natin ngayon, yung ating panloob na pangangatawan. Yung panloob natin pangangatawan, hindi po natin nakikita yun. Kasi po, espiritu yun. Pag sinabing espiritu, wala siyang laman at dugo. Ano po? Para siyang hangin. Pag pinandar mo yung ventilador, nasa-assess mo yung hangin, parang ganun siya. Hindi mo nakikita yung hangin, pero nararamdaman mo, kaibigan. Ganon din po ang pagkain espiritual. Halimbawa, ito, ginagawa namin ngayon ni Kuya Manny sa kanyang tahanan. Barangay 97 sila. Sonny District 1, Tondo, Manila. Kumakain kami ngayon ng pagkain espiritual. Ibig sabihin, yung aming espiritu, yun ang kumakain, kaibigan. Na salita ng Diyos. Amen. God is good all the time. Kaya ganyan po ang kalagayan ng tao. Kapag po yung espiritu ng tao umalis na sa kanya, ang tawag po dyan, patay ka na. Kahit na kumakain po ng pagkain espiritual ang kaluluwa mo, kaibigan, darating po ang araw, tayo po ay yayaw sa ibabaw ng lupang ito. Ano po? Pero habang tayo nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa, meron tayong mababasang ganito. Basahin po natin. Ang salita ni Apostol Santiago. Ano po? Ito, ganito po ang nakatala, no? Tignan natin. Yung tao. Ito. Santiago 2:26. Patay ang katawang walang espiritu. Ibig sabihin, pag wala na yung espiritu sa katawan ng tao, ang tawag ni Juan dyan, patay ka na, kaibigan. Patay na. Yan ang sinasabi niya. Ngayon, habang nabubuhay tayo, tuloy natin. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Ibig sabihin ito yung buhay natin. Kapag nabubuhay ka, kaibigan, wala kang pagsunod sa Diyos. Wala kang pagsunod sa Diyos. Patay ka. Pero buhay ka, gumagalaw ka, kung nagtatrabaho ka, kung estudyante ka, nag-aaral, ano man yung profesyon mo, ginagampanan mo, buhay ka. Pero dahil hindi ka nabubuhay sa salita ng Diyos araw-araw, ang sabi ni Santiago, patay ka. Ibig sabihin, separated from God. Iwalay ka sa Diyos. Spiritual death ang tawag po dyan. Kaya patay ka, sabi niya. Spiritual death. Tingnan niyo po si Apostol Pablo. Dito po sa Efeso chapter 2. Ito, di-describe ni patay Buhay pero patay para siya zombie. Efeso chapter 2, verse 1. Ito kausap niya, ganito sabi niya, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Yang isang taong nabubuhay pa sa kasalanan pala, kaibigan, patay na sa paningin ng Diyos, pero buhay siya. Tuloy natin. 2. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. Hindi sinabing mabuting mundo, kundi masamang takbo ng mundong ito. Masama. Yung gusto ng kamunduan dito, yan ang sinusunod natin, kaibigan. Kaya sabi niya, patay kayo. Tuloy natin. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo. Hindi mo na nababasa, dikit-dikit na. Di bali ako na lang magbasa, Kuya Manny. At ito, at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa ipapawid. Ang Espiritong nag-ahari sa mga taong ayaw,
pasakop sa Diyos. Yan. Ang sino tinutukoy ni Pablo rito? Yung tao ang sinusunod nila o nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng dyablo. Oh. Yung buhay masama sa kamunduan ito sa ibabaw ng lupa, kaibigan. Yan lahat yan ay produkto ni Satanas. Bisyo, sa madalit salita. Kaya sabi ni Pablo, sa mga kausap niya, noon, mga patay na kayo. Pero hindi sila patay, kausap sila eh. Kasi, ang sinusunod ninyo, ang kamunduan na pinag-aharian ni Satanas. Alam nyo, napakahirap yan, kaibigan. Ito, bibigyan ko yung halimbawa. Di ba kapag ang isang bata, pag bata siya, inaakay ng mga magulang ang bata. Kapag dumating na panahon na kaya na ng bata, anong sabi niya sa magulang niya? Tatay, huwag nyo na akong akain, kaya ko na. Di ba ganun ang katwiran ng mga kabataan? Pero, saan sila nalulugmok? Naalala nyo ba yung kanta ni Freddy Aguilar? The late Freddy Aguilar. Yung anak. Di ba may nakalagay doon na kanta? Anak, saan ako nagkamali? Lahat ginawa ng tatay, lahat ginawa ng nanay para ikabubuti ng anak. Pero yung anak, anong inatak niyang dahan? Dahan ng masama, ang sabi ng Biblia. Kaya ang tanong, anak, saan ako nagkamali? Ang magulang po, walang gustong mapasama ang kanyang anak. Yung palang sa bahay, pag nagmura kang anak, pagagalitan ka ng tatay mo or nanay mo eh. Anong sabi ng mga magulang? Bakit? Tinuruan ba kitang magmura? Di ba ganyan? Sa amin po sa Pampanga, si Kuya Manny Kapampangan, taga Pampanga rin to eh. Magkamukha kami, Pampanga rin. Pareho kaming Kapampangan, may kaniyabe. Mag-aarta mo kayo salita ni Kapong Gino. Sa amin sa Pampanga nung araw, kapag ang isang bata nagsalita ng nagmumura siya, may mga matandang itong palad nila. Yung bibig mo, yun doon tatama ito. Ibig sabihin, may kasalanan ka. Nagmura ka. May mga matanda po sa Pampanga, mabigat ang kamay. Yung iba, paduduguin pa talaga mo ang nguso mo para madama mo yung pagtuturo nila. Ganyan po kabagsik sa aming probinsya, sa Pampanga. Ewan ko po sa probinsya ninyo kung ganyan din. Pero ngayon, meron kaming kapitbahay ang mag-asawa. Mga bata silang mag-asawa. Dumating yung asawa, yung lalaki, naghahanap buhay. Sidecar. Hinahanap yung asawa. Nakita yung asawa, nasa may bingguan. Sabi ng asawa, putang ina mo. Nagsusugal ka na, wala pa tayong pagkain. Sumagot naman yung babae, putang ina mo rin. Oh. Mag-asawa sa harap ng tao yan. Nagmura. Abang lumalaki yung anak niya. Nakita ko ito personal eh. Yung anak nila, nagmumura na rin. Yung kapwa-kabataan niya. Kahit na hindi pa diretso ang salita ng anak niyang babae, sabi, ina mo. Sa kalaro niya. Ibig sabihin, putang ina mo. Bawal na bawal yun. Kasi po, yun ang narinig sa kanyang tatay at nanay kada nagmumurahan po. Kinalaunan, meron pa rin akong kakabay. Bandang uli, malaki na yung anak nila. Minura niya rin ang magulang niya. Kasi yung magulang niya, walang bukang bibig, kundi puro putang ina mo. Siguro, nawala ng pagtitindi yung anak nila. Putang ina nyo rin. Kita nyo? Siyempre, kung ano nakikita ng anak doon sa mga magulang niya, habang lumaki, ganon din ang ugali. Kung
palamura yung magulang, palamura din ang kanilang anak. Kapitbahay ko yun. Oh, kita nyo? Hindi po ganyan ang turo ng Biblia. Kaya sabi niya, kasi nasa ilalim kayo ni Satanas. Ito po sinasabi ni Pablo. Nang dumating siya sa Efeso at pinangaralan ang mga tao doon. At ang nakita niya sa kanilang pamumuhay, sila po ay nabubuhay sa kamunduan. Kaya sinabi niya, patay kayo. Pero hindi sila patay, literal. Kasi nakakausap niya na Bible study. Kaya pinaliwanag niya kasi nabubuhay kayo sa kamunduhan. Oh. Alam nyo yung ang tao, kaya po tayo may Bible study, series of Bible study. Para po ipaalam sa atin ng Diyos na tayo po'y mga makasalanan. Tandaan nyo, lahat po tayo nagkasala. Ang ginawa ko nga halimbawa, di ba yung bata, ba lumalaki, inaakay ng magulang. Sino ba naman hindi naging bata? Na inaakay ng magulang. Lahat naman tayo eh. Pero bakit nga ba lumalaki tayo? Nag-iiba na ugali natin, kaibigan. Hindi mo pwedeng ako'y mabait. Hindi totoo yan. Kasi ang tao, lagi makapangatwiran. Oh. Mapangatwiran. Pero ang Biblia po nagsasabi, lahat tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Bakit? Sabi ni Juan yan eh. Tignan nyo po yung nakasulat. Dito sa unang 1 pa rin, chapter 5, verse 19. At sabi ni Juan, ang buong sanlibutan, itong mundo, ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Kita nyo? Itong universe, itong kinalalagyan natin, nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Kaya tayo pong mga tao, kahit anong pilit natin magbago, hindi tayo pwedeng magbago. Halimbawa, merong naputukan ng bagong taon. Di ba nangyayari yan, ano? Anong sabi nila? Hindi na ako ulit! Di ba ganyan? Pero pagdating ng bagong taon, na yun, nagpapaputok na naman. Yung ako na lang, ito, sarili ko Siyempre, kabataan, barkada. Nalasing ako. Kuya Manny, nalasing ako. Dumayo kami sa isang barangay. Pumunta kami doon sa kamag-anak ng barkada ko. Para lang makipag-inuman. Pero nalasing ako. Ang lupit na lasing ko po. Gumagapang ako sa lasing. Sabi ko, nagalit ang tatay ko eh. Sinabi ko na sa iyo, huwag kang bumarkada dyan. Yung kapitbahay ko, kabataan ko yun eh. Siyempre, sino ba magkakabarkada kung di magkakapitbahay? Eh siyempre, barkada, doon ako. Kaya sabi ng tatay ko nagalit. Huwag ka kasi bumarkada dyan. Sipin nyo. Yun lang natatanda mong grabe ang lasing. Gumagapang ako. Tingnan nyo po yung nangyari. Kayo naranasan nyo na ba yan? Anong sinabi ko noon? Hindi na ako iinom ng alak. Pero natupad ba yun? Hindi. Uminom pa rin ako ng alak. Buti na lang. Dumating sa akin si Jesus. Magbuhat na dumating si Jesus sa akin. Ayan. Diyan po ngayon nagkaroon ng pagbabago. Kasi kung tayo lang mga tao po ang magsikap na magpabago ng sarili natin, hindi po tayo kayang baguhin ang sarili natin. Wala po. Wala. Mabibigo tayo. Unless isuko natin ang buhay natin kay Jesus kagaya ng ginawa ko. Nung marinig ko si Jesus may pangangaral about Jesus Christ, pinakinggan ko. Yun po ang nagpabago sa buhay ko. Ngayon, di na po ako uminom. Kaya yung mga dating barkada, sabi nila, wala na, iniwan mo na kami. Teka
kasi nga po, hindi na nila ako nakakasama sa inuman. Kaya katwiran ko naman, natikman ko naman ng mag-inom, tama na, natikman mo na eh. Ang mahirap, hanggang mamatay ka, nag-iinom ka pa rin ng alak. Parang wala kang, imbis na pahabante ka, patras ka, paurong. Walang pinagkatandahan. Yan ang Biblia po ang nagtuturo. Tayong lahat ay nabubuhay sa masama. Unless, isuko natin ang buhay natin kay Jesus. Pag sinuko po ang buhay natin kay Jesus, si Jesus na po ang bahala. Panghuli, ayon pa rin sa Biblia, puro Biblia po tayo kukuha ng katibayan. Hindi tayo kukuha sa mga kwento-kwento lang. Wala tayong mapapala dyan. Ang sabi rito, unang 1:3-4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Ito po yung malupit. Kapag pala nagpapatuloy ka, kaibigan, sa kasalanan, kampong ka ng dyablo. Kahit ayaw mo kay dyablo, ang sabi ng dyablo, kunwari ka ba, ayaw mo sa akin, pero totoo yan, magbarkada tayo. Tatawanan ka lang ni Satanas. Ito na. Sapagkat sa simula pa'y nagkakasala ng dyablo, kita nyo po. Sa simula pa lang pala, sabi na nakasulatan, nagkakasala na. Ibig sabihin, araw-araw talaga gumagawa ng kasalanan ng dyablo. Hanggang sa panahon natin. Sapagkat sa simula pa'y nagkakasala ng dyablo, kaya't naparito si Jesus, ang anak ng Diyos, upang uwasaki ng mga gawa ng dyablo. Yan. Kaya pala naparito si Jesus Christ, ang anak ng Diyos, upang isuko ang buhay natin sa Kanya, para yung mga ginagawa ni Satanas sa atin, ang magwawasak ay walang iba kundi si Jesus. Sabi ko nga po sa inyo ako naranasan kong malasing, gumagapang. Pero sabi ko sa tatay ko, hindi na ako iinom. Pero uminom pa rin. Siyempre, macho tayo. Lalo na lalaki tayo. Pero nang isuko ko ang buhay ko kay Jesus, iya po ang nagpabago. Kaya ngayon ako rin po ay nagsishare ng salita niya. Yun ang kasaysayan ng buhay ko na nabubuhay sa kalayawan. Kaibigan, hindi pa po uli lahat. Hindi po tunay na lalaki yung nabubuhay sa kalayawan. Baka akala nyo tunay ka lalaki, bakla ka. Sinasabi mo lang yan at totoo yan. Akla. Sige po, salamat Panginoon Diyos at tinuturuan mo kami ng iyong tamang aral. Kayong mga nanonood ng video nito, sana meron kayong natutunan, kaibigan. Hindi po namin sikwento ito. Hawak akong Biblia, po meron, ang Biblia ng mga pastor. Siyang aking pinagbabatayan ng aral. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Po inyong kaibigan, yes, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Kuyang Manny. Pareho po kaming money, no money. Money, no money. God bless us all po sa inyong lahat. Atin po ay konti. Pareho kaming Kapampangan. From Pampanga. Babayo.